Sa pag-usbong ng AI, yung akala mong soulmate, scammate na pala. Ngayong Love Month, todo kayod na rin ang mga cybercriminal. Ang target kasi nila, hindi lang damdamin ng mga biktima, kundi ang kanilang pera. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Malaki na ang papel ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Marami na ring love story ang sumakses at nabuo online. Pero babala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mag-ingat dahil marami na ring na-ghost at na-scam sa online world. Nito lang buwan, inaresto ng mga otoridad ang American citizen na si Alias Canor na utak pala ng isang love or romance and modeling scam. Ang siste, kinaibigan at niligawan niya ang ilang babae sa isang dating site at nirecruit na mag-model. Yun pala, malaswa ang bidyong ginagawa nito at naka-livestream pa. At dahil Love Month, inaasahan na ng mga otoridad ang pananamantala ng mga cybercriminal. Kaya importante raw na huwag agad magtitiwala sa mga nakikilala online. Ito rin ang babala sa publiko ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scamwatch Philippines sa paglulunsad ng malatelenobelang AI Peb-ibig, Anti-Love Scam sa kanilang Facebook page. Dear Yusek Aboy, Aboy lang po. Ako po si Luz, 57 taong gulang. Tampok sa unang episode ang kwento ni Luz na muntik na raw ma-lost in love sa isang lalaki online. The red flags, ayaw mag-send ng pictures, ayaw makipag-video call at laging tumatanggi makipagkita. Una pa lang, kahina-hinala na agad ang mga to at nagpapakita to ng mga senyales sa tong uri ng love scam. Kung ayaw mong iba ang makinabang sa retirement funds mo, cut the connection. At huwag magpa-call. Dagdag ng CICC, sa bilis ng teknolohiya, ang inaakala mong soulmate ay pwedeng maging scammate. Matalino na rin daw ang mga ito. Napoprofile na nila ang target na biktima. Kaya alam nila ang panahon kung kailan aatake at kung sino ang bibiktimahin. Real-time na rin daw ang mga deepfake kahit sa video na aakalain mong legit. It's the same old love scams that we're just getting ahead of the curve and then ang nakikita na talaga na trend dito is ginagamitan na ng AI or artificial intelligence both yung pag-commit ng mga love scams po at saka yung pag-profile naman ho do sa biktima. Ang sad boy, sad girl na meron ko nung pinagdadaanan, magpapaawa at saka manghihiram o manghihingi ng pera. The seductor or seductress na nang-aakit gamit ang magagandang larawan na kalaunan ay hihingi ng masiselang pictures na gagamitin pang blackmail. Kadalasan, hindi ho talaga sila yun at gumagamit ng AI to produce yung mga pictures na to or videos na to tapos hihingan na kayo ng pera later on. Ang investor na matapos kunin ang iyong loob ay aayain ng kausap na mag-invest sa forex o crypto. The servicemen or women, sila yung may mga peak na kunwari nasa US military service na naghahanap ng makakapareha pero manghihingi ng pera. So, ang tinatarget po nito yung mga talagang naghahanap ng mga foreigners na makakapartner po. Usually po ang age group na tinatarget po nito yung mga medyo mature na. The escort o mga personalidad na ubod ng gwapo o ganda na magpapadala sa iyo ng mga larawan, pati nudes at makikipagmabutihan sa iyo. Pero kalaunan ay hihingan ka rin ng pera. At ang slow burn na makikipagsuyuan sa iyo online hanggang makuha ang loob mo at saka ka lolokohin. Huwag masyadong maging marupok at saka masyadong maging magpadala sa emosyon. Alam mo yung Francis, saka pag minsan kinakausap na natin yung sarili natin to pag good to be true sinasabi natin tiyatanong natin sarili natin, to ba to? Kung nabiktima ng love scam o iba pang cybercrime, pwedeng mag-report sa CICC hotline na 1326. Para sa agenda, Francis Folve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.